Salamat sa Diyos at bumalik ng kuryente. Lumamig na tayo. Talagang hindi tayo pinapabayaan. Yung mga anak ng Diyos talaga hindi pinapabayaan ni Lord. Amen? Amen. Ayan. Kaya mga kapatid, tayo po tumayo muna sa pagsisimula. At salamat sa Diyos. Kakaunti tayo pero nagpadala ang Diyos ng mga tunay na sasamba at magpupuri sa Kanya. Hallelujah. At magbatiin po muna tayo. Ayan, medyo baka matagal-tagal kayo hindi nagkita. Batiin niyo po muna yung mga katabi niyo. Ayan, hello, good morning. Hi Joyce. Nakandala chocolate. Ayan, we are here po para po magbigay po tayo ng pasasalamat, magbigay tayo ng papuri sa ating Panginoon. And before that po, I want to share po isang Bible verse sa Isaiah 41:10. Ang sabi niya po, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manlulupaybay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalaksin ka, oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Alam niyo po, iyo po nga paghawakan natin ang kanyang salita. Ang kanyang salita ay buhay at buhay po ang kanyang salita. Salamat po sa Diyos. Kaya po, mapalad po yung mga tao nga sa Diyos ay umaasa. At handa na po ba lahat magbigay papuri sa ating Panginoon? Amen. Handa na po ba? Amen. Ayan. Isang palapak nga po para sa Panginoon. Ayan. Hallelujah. At halika po, awitan po natin ating Panginoon. Awitin po natin siya at papurihan. I will praise you with all of my life. Sige kapatid, sabihin mo sa Kanya. I will praise you with all of my strength. With all of my life, with all of my strength, all of my hope is in you. Everybody sing, my life is in you, Lord. My strength is in you. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength. With all of my life, with all of my strength, all of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you my life is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. In you is in you. In you is in you. In you, oh, praise you, God. Hallelujah. Let's continue. Praise our Lord. Hallelujah. Let's clap our hands to the Lord. Hallelujah. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. The Spirit of the Lord. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is
Lord. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. One more time, hallelujah. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. Great and mighty, great and mighty in me. Great and mighty in me. Hallelujah. He's my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the power of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In the difficult hour, help me, Lord. He will crush the devourer and bring the power of darkness underneath my feet. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower, a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Blessed be the name. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works, come on, church, of the enemies. In the difficult hour, He will crush the devourer and bring the power of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the power of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the power of darkness underneath my feet. And bring the powers of darkness, hallelujah. The power of darkness underneath my feet. Hallelujah. Praise you, Lord. Salamat. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, praise you, God. Hallelujah. Oh, in the name of Jesus. Hallelujah. Lahat ng bagay nare-restore. Lahat ng bagay gumagaling. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Hallelujah.
Let's continue to worship our Lord. This morning, itaas natin ang kanyang pangalan, Panginoon. Walang ibang pangalan, kundi ang pangalan ni Jesus. Oh, Holy Spirit, samahan mo kami sa aming pag-aawitan ito, Panginoon. Pangunahan mo kami. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. We lift your name. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. Oh, you came, oh Lord. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. Oh, you came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt you paid. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt you paid. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. And I'm forever grateful to you. And I'm forever grateful for the cross. And I'm forever grateful to you that you came to seek and save the lost. Oh Lord God, you did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself in frail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me. And I'm forever grateful to you. And I'm forever grateful for the cross. And I'm forever grateful to you that you came to seek
wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for that cross, and I'm forever grateful to you that you came to seek and save the lost, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for that cross, and I'm forever grateful to you that you came to seek and save. Oh, forever grateful, oh Lord, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for that cross, and I'm forever grateful to you that you came to seek and save the lost. Hallelujah. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Come on, church, let's sing praise. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to you, O Lord. I give glory to your name.
kapighatian, Panginoon. Ang iyong pagka-Diyos sa amin, Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Purihin ka aming Diyos. Totoo, Panginoon, ang lahat ng mga inawit namin, O Diyos. Ikaw, Panginoon, ang source ng aming mga tinatangkilik, O Diyos. Ikaw ang aming batong tanggulan, naming Ama. At Panginoon, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong cross na kung saan meron kaming kaligtasan, meron kaming buhay na walang hanggan kasama mo doon sa langit, O Diyos. At salamat, Panginoon, sa katawan na nabayubay doon sa cross, Panginoon, na nangangahulugan, Diyos, ng kaligtasan namin. Nangangahulugan, Panginoon, na inako mo lahat lahat, Panginoon, ng kasalanan namin, O Diyos. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa kagalingan ng aming mga katawan, O Diyos, dahil sa mga sugat na natamo mo doon sa krus, Panginoon. Salamat po, O Diyos. At Lord, nagpapasalamat po kami, O Diyos, dahil hindi mo kami hinayaan na hanapin ka namin, O Diyos. Bagkus ikaw po ang humanap sa amin at ginawa mo kami mga anak. Salamat sa pribilehiyo, O Diyos, ng pagiging anak mo. Kaya ngayong umaga, O Diyos, sama-sama namin pasasalamatan, Lord, ang ipinagkaloob mong pribilehiyo ngayon, O Diyos, sa amin. Lord, na kung saan, Panginoon, makakalapit kami ng malaya, Panginoon, sa iyong trono. Sasampitin namin, Panginoon, ang aming mga panalangin sa iyo, O Diyos. Salamat po, God. Salamat po, Lord. Salamat po. Salamat po. At ngayong umaga, Panginoon, sama-sama naming idudulog sa iyo ang aming mga pangangailangan, O Lord. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang patuloy na nag-iingat sa aming mga pamilya. Salamat, Panginoon, sa mga magulang, Lord, na pinupuno, Panginoon, ng panalangin ng araw-araw naming mga buhay, Panginoon, sa mga anak namin, O Lord, na palagi mong iniingatan, sa mga asawa namin, Panginoon, na palaging sinasamahan mo sila ng iyong Santong Espiritu. Lord, patuloy naming idideklara, O Diyos, na ikaw ang mag-iingat sa aming mga pamilya, O Diyos, sa aming mga anak, Panginoon. Salamat, O Lord, sa pag-iingat mo sa pamilya ni Jerwin, Panginoon. Katunayan, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos na dakila. Ikaw ang aming Diyos na nagliligtas, O God. Salamat po sa pag-iingat mo. Salamat, Panginoon, sa makapangyarihang kamay mo na bumabalot sa iyong mga anak, O Lord, sa amin ng mga anak mo, God. At Lord, idinadalangin, Panginoon, namin sa iyo ang mga kapatiran namin na ng mga naghahanap ng mga trabaho, O Diyos. Magbubukas ka ng mga companies, O Lord, ng mga school, Panginoon, sa mga hospital, O Lord, at ipagkakaloob mo sa mga anak mong ito yung the best position, O God. Dinedeklara namin, Panginoon, sa umagang ito na gumagawa ka, O Diyos, sa mga boss, sa mga employer, O Lord, na papasukan ng mga iyong anak. Dahil mga anak mo kami, kaya Lord, alam namin na ibibigay mo yung the best para sa amin lahat, O God. At Lord, inaalala rin namin, Panginoon, ang mga kapatiran namin na may mga karamdaman, O Diyos. O bumanlod yan, sipon, sa trangkaso, sa mga may uric acid, Lord, sa mga matataas ang mga BP, O God. Lord, alam namin na ikaw ang aming Diyos na dakila, ikaw ang aming Diyos na manggagamot, O God. Idinadalangin namin ang pagpatong mo sa iyong makapangyarihang kamay, sa iyong mapagpagaling na kamay sa aming lahat, magmula ulo hanggang paa, at papadaluyin mo, O Diyos, ang kagalingan sa lahat ng mga nararamdaman namin in Jesus' name, Jesus' name. At dinadalangin pa rin namin, Panginoon, ang aming mga asawa na nasa abroad, na nagtatrabaho, at para po magkaroon kami ng aming makakain sa aming hapagkainan, O Diyos. Inaalala namin, Panginoon, sila Brother Jojo, si Brother Nanding, si Benji, sila Brother Leo, Panginoon, at iba pa namin mga kapatiran, sila Uwe, sila Pastora, Panginoon. Idinadalangin namin ang pagpapala ay padaluyin mo sa kanila. Pagpalain mo, Panginoon, ang gawa ng kanilang mga kamay. At Lord, ikaw, O Diyos, ang magbigay, Panginoon, sa kanila ng kagalakan sa kanilang mga puso, Panginoon. At tanggalin mo, Panginoon, yung ang feeling na mag-isa lang sila doon, Lord. Bagkus, ikaw ang sasama sa kanila, ikaw ang magpapayapa ng kanilang mga
puso, O Diyos. Salamat po, Panginoon, salamat po. At idinadalangin namin, O Diyos, na Ikaw ang magpupuno, Panginoon, ng aming mga puso at bibigyan mo kami, Panginoon, ng kasapatan, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon, sa araw na ito. Hindi kami aalis ng bahay-sambahan, Panginoon, na empty-handed. Bagkus, pupunuin mo kami ng pagpapala, nagmumula sa iyo, Panginoon. Padadaluyin mo, Lord, sa aming lahat, sa aming mga kapatiran na naririto, O Diyos, ang pagpapala na nagmumula sa kalangitan, pagpapala ng aming mga pagpapala, Panginoon, na nagmumula sa iyo, even yung mga pangangailangan namin sa aming mga tahanan, sa pangangailangan namin sa aming spirito, O Lord. Alam namin, O Diyos, na Ikaw, O God, ang aming Panginoon na nakakarinig ng aming mga panalangin, aming Ama. At ngayong oras na ito, O Diyos, ipagkakaloob namin sa iyo ang aming pinakamataas na papuri, ang aming pinakamataas na pagsamba sa tanging pangalan mo lamang ang pangalan mo lamang aming Panginoon ang aming sasambahin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan po, makakaupo na po tayo sandali. Amen. Hallelujah. Sino po ang pinagpala sa araw na ito? Amen. At naniniwala po tayo na lahat po ng panalangin na idinulog natin sa ating Panginoon ay tutugunin niya. Salamat po. Ayan. Para po sa ating mga announcement, ayan, inaanyayahan po namin ang mga WM. Meron po kaming ginaganap na morning devotion every Saturday. Ayan po, Dawn Watch, Youth Service, inano na po yan, dinusog na po ng alas 4. Ayan po, Sunday School. Ano ba yan? BBS po. May mga lata po na available para po sa ating BBS. Pwede na po kayong kumuha para po suporta sa gaganapin nating BBS sa May. Ayan. Amen. At darako na po tayo sa ating pagbibigay. Ayan. At alam po natin na lahat ng mga resources natin ay nanggagaling po sa ating Panginoong Diyos. Kaya dapat po na magbigay sulit din tayo sa paraan po ng pagbibigay. Kung meron po kayong mga Biblia, pwede po nating buksan ito sa aklat po ng 2 Corinthians 9:6 hanggang 7. Babasahin ko po sa inyo sa Magandang Balita Biblia. Ang sabi po rito, tandaan ninyo, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Hallelujah. At inaanyayahan ko po na tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. Panginoon, muli, nagpapasalamat po kami, Panginoon, at kinikilala namin ang kadakilaan mo sa aming mga buhay, O Diyos. Ikaw ang source ng aming mga tinatangkilik. Ikaw ang nagbigay, Panginoon, ng aming mga trabaho. Ikaw, Panginoon, ang nagpapalago ng aming mga negosyo. Ikaw, Panginoon, ang nagbibigay ng mga biyaya sa aming hapagkainan, O Diyos. At ngayong oras na ito, Panginoon, darako kami, Panginoon, sa pagbibigay, sa gawain ng pagbibigay. At dinideklara, Panginoon namin, O Diyos, na kami na mga anak mo ay magtatapat. Kami, Panginoon, ay magbibigay sa iyong gawain, O Diyos, dahil ikaw ang nag-utos sa amin na magbigay ng may bukas na puso, O Diyos. At kinikilala ka namin, O God, na ikaw ang source, Panginoon, ng aming mga tinatangkilik. Kaya ngayong umaga, O Diyos, magbibigay kami ng may kagalakan, ng may pagtatapat sa iyo, O Diyos. At idinadalangin namin, Panginoon, ang halaga na malilikom ng gawaing ito ay maging makagamit-gamit pa, Panginoon, upang makaabot pa ng mga kaluluwa at magamit, Panginoon, sa pagmiministeryo sa iyong gawain. Minsan pa, Panginoon,
dinideklara namin ang pagka-Diyos mo sa amin at binibigay namin, Panginoon, ang walang hanggang pasasalamat, ang aming pagpupuri. In Jesus' name we pray. Amen. Di ako mangangamba, di ako mababalista. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa oy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kasama natin ang Diyos. Sabi mo sa tabi mo, kasama natin si Lord. Praise the Lord. Yan. Kita mo na ba yung katabi mo? Praise the Lord. Sino rito kaninang umagang 8 to 7, yung sa 10 o'clock service, medyo reserve kayo, ano? Medyo, ano. Pero yung 7:30 service, ayun, riot yun. Ay, ibig sabihin, kung gusto nyo ma-experience yung talagang magulo, mag 7:30 service kayo. But we are promoting also the 10 o'clock service. Kanina nawala ng kuryente, pero ang saya-saya pa rin namin. Alam mo yung tumutulo yung pawis mo, pero ang sarap pa rin mag-worship sa Panginoon. Amen? Okay lang, taas talaga na energy ng 10 o'clock service. Dapat yung mga ibang taga 7:30, lipat natin dito ng 10 o'clock para mahawahan ng konti. Okay po ba? Sabi mo, ready ka na? Praise the Lord. Ang title ng ating mensahe, that today's message is entitled, Rejected but Not Abandoned. Tinanggihan pero di iniwan. Yan, parang pang Valentine's ang dating, ano? Iba kakaiba. Tinanggihan pero di iniwan. I'll be reading from Matthew chapter 15 verses 21 to 28. We'll go straight into the Word of God today. Jesus went away from there, referring to Jerusalem or referring to Galilee. Umalis daw siya sa Galilea at dun sa Jerusalem and withdrew into the district of Tyre and Sidon. And a Canaanite woman from that region came out and began to cry out, saying, "Have mercy on me, Lord, Son of David. My daughter is cruelly demon-possessed." But he did not answer her a word. Si Jesus ito. Si Jesus daw hindi sumagot. And his disciples came and implored him, saying, "Send her away, because she keeps shouting at us." But he answered and said, "I was sent only to the lost sheep of the house of Israel." But she came and began to bow down before him, saying, "Lord, help me." And he answered and said, "It is not good to take the children's bread and throw it to the dogs." But she said, "Yes, Lord, but even the dogs feed on the crumbs which fall from their master's table." Then Jesus said to her, "O woman, your faith is great. It shall be done for you as you wish." And her daughter was healed at once. May the Lord add blessing to the reading of His word. Father, I pray that you anoint both the messenger and the listeners today. Holy Spirit, may you minister to us. Open up our spiritual ears, spiritual eyes, that we may focus our attention on your word alone. Panginoon, kung meron kami mga iniwan na mga alalahanin sa bahay, ngayong umagang ito, ang aming puso at ang aming isipan ay maset, Panginoon, sa pakikinig ng iyong salita. At hayaan, Panginoon, na mga suliranin na to ay maidala sa presensya mo, Panginoon. Salamat po ngayong umagang ito. Gumawa ka at buksan ang aming mga puso. Magsalita sa aming kaligitnaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Who among you here knows Michael Jordan? Kailan mo si Michael Jordan?
Wala. Okay, wala nakakakilala. Kilala mo ba si Jordan? Yan po yung picture ni Michael Jordan. Don't you know that Michael Jordan was rejected when he applied to Laney High School as a varsity player? Nung nag-apply siya as varsity player, hindi pala siya tinanggap right away or immediately. He was considered too short. 5'10 lang yung kanyang height. Tapos unskilled. Hindi pa siya masyadong magaling. So hindi po siya tinanggap. Ang nangyari sa kanya, he was downgraded from the university varsity. Naging junior varsity. So, yung kanyang mga kaibigan, yung mga kanyang kasamahan, sila yung mga nakapasa. At siya yung naiwan, including his friend. Yung isa niyang kaibigan doon ay nakapasa at naiwan siya. At ang sabi nung research na ginawa ko, he was deeply upset and he cried several times in his room. Ilang beses siyang umiyak dahil sa kanyang kabiguan at dahil sa pagtanggi sa kanya bilang player. He started his sophomore year as the star of the junior varsity team. Dahil nga po na-downgrade siya, naging sophomore lang, naging high school. At the end of the basketball season, dahil sa kanyang pagsikap, he became the star player. But Jordan wanted so much to watch the other boys play. Sabi niya, gusto ko pang mapanood yung mga kabatch ko, yung mga kakilala ko na maglaro ng basketball. So he asked the coach if he could ride the bus with the team of the tournament. Papunta sila sa tournament, nakasakay sila sa bus. Sabi niya, Sir, coach, pwede ba akong sumama para sa kanila? So the coach agreed, but under one condition. Pwede kang sumama, may isang kondisyon. Ang gagawin mo, dadalhin mo yung uniforme ng mga players. The only way for you to go in was to carry the players' uniforms. Taga-bit-bit ka ng uniforme. Siguro kung medyo mataas naman ang ranggo nung kaysa taga-bit-bit ng tubig. Ano? So ikaw ang taga-bit-bit ng uniforme. So that's what he did. Ginawa niya yun. He walked into the building carrying the players' uniforms. So what made it even worse, kung ano pa yung pinakamasakit pa roon, ay nung magsisimula na yung game, nasilip niya, nasa audience yung kanyang pamilya. Hala, nandiyan si nanay tsaka si tata. So ina-expect nila na since nandun siya at player siya, maglalaro siya. Pero hindi nila alam ang dahilan kung bakit nandun siya ay taga-bit-bit lang siya ng uniforme. Soon, things started to change. The following summer, he trained harder. Nag-ensayo siya, tumakbo siya ng tumakbo, nag-practice siya ng nag-practice. He would practice every morning until he grew 4 inches more. Sa kaka-practice niya, tumangkad pa siya. Kasi diba, gano'n, siguro talagang yun pa lang ang height niya noon. Pero tumangkad siya. Sabi ng research, Michael Jordan decided that rejection would not stop him. Hindi yung pagtanggi sa akin ang magdideklara na tapos na ang aking karir. He decided that failure and rejection won't discourage him and won't get in the way of his dream. Ang sabi, every time daw mapapagod si Michael Jordan, whenever he was tired and he wanted to quit, ayoko na, ang hirap, nakakapagod. Sabi niya, ang gagawin daw niya, he would close his eyes and see that list in the locker room without his name. Pipikit niya yung mata niya at aalalahanin niya dun sa locker room, nandun yung listahan ng mga players, wala ron yung pangalan niya because he was rejected. At dahil doon, siya ay nagsikap. Nagsikap siya, nag-train, his hard work paid off. He became a 5-time NBA Most Valuable Player and a 14-time All-Star player. Michael Jordan is widely considered the greatest basketball player of all time. Pag pakikinggan mo siya at pagtitignan mo siya, yan, rejected. Talaga? May tumanggi dyan? Meron. And he said, everyone fails at something, but I cannot accept not trying. In one way or another, tayo ay naka-experience ng rejection.
Naka-experience ka ba ng rejection? Nung tinanggihan ka, yung nililigawan mo dati, sabi niya, ay masyado kang gwapo para sa akin. Next time. Next in line. Yabang. Ano? O kung pag naglalaro kayo, di ba yung mga nung bata kayo, pag naglalaro, kasi nung panahon ko, yan yung mga naglalaro sa labas, yung takbuhan, di ba yung luksong tinik, luksong baboy, patintero, yung dyan sa kitang sinasarado yung daan dyan, naglalaro. Tapos may pilian dyan ng kakampi. Di ba yung pilian, sige na, kampi-kampi. Di ba may babad suka, mahuli taya, may ganyan-ganyan tayo, di ba? Wala kayo niyan. Ako lumaki dyan sa landing, tsaka sa kitang, meron tayong ganyan. Minsan wala tayong ganong game, meron tayong ganong parang criteria ng pagpipili, pero sige, pilian na lang. At kung mukhang hindi ka malakas, lagi ako hinihika. Tapos lagi ako tinatawag ni nanay. Ewan ko. Ay, lugi tayo dito. So hindi ka napipili. Rejected. Ano pa? Pagbago ka sa lugar, parang hindi ka tanggap. Like silang lahat nakakulot, ikaw lang ang straight. So hindi ka kasama. Silang lahat, medyo mapusyaw ang kulay. Ikaw medyo kayumanggi, hindi ka kasama. Silang lahat parang magaganda. Ikaw, konting ganda lang, parang hindi ka kasama. Rejection. Marami pang ibang forms of rejection. Sa school, sa trabaho. The story that we read is a story of rejection. Yung binasa natin ito ay istorya ng pagtanggi. Pero temporary rejection lang. We are still in the series of our Christian discipline, yung prayer. Nung mga nakaraan, pinag-usapan natin yung Bible, reading the Bible, rediscovering the lost word, and then praying the word, the promises of God whenever we pray. Last time we talked about simply ask. It talks about prayer. Ngayon naman, ipa-follow up natin to. This is a continuation of what we had studied last week, but in a different way, ng medyo yung nananalangin dito ay naka-encounter ng mas malulupit na mga hadlang sa kanyang panalangin. And as you can see in our reading, sa pagbasa natin kanina, yung account na to, yung kwento na to, nagdala ng mas malalim, ng desperation ng panalangin hanggang natugon ang kanyang panalangin. So, we will be having a different kind of message today. Wala tayong mga big point, one big point, wala tayong wala tayong mga points na 1, 2, 3. What we will be studying today, the method that we will be using today is the verse by verse study of the Bible. So verse by verse nating titignan. We will talk about some cultural and theological truths, and we will end with how we can make this message ours, maging application sa ating buhay. Okay, so Jesus withdrew from his ministry in Jerusalem, and he went to a Gentile territory, the Tyre and Sidon. Pakita natin yung mapa. Yan po yung Tyre, dito siya usual nagme-minister palagi sa Galilee, dyan sa baba niyang banda, medyo dito yung Jerusalem. Pero this time, si Jesus lumabas ng kanyang teritoryo at punta siya sa Tyre and Sidon, which is now the modern Lebanon. Lebanon po yan ngayon. And Jesus didn't usually do that. Hindi siya palaging lumalabas nung Israel. Doon siya palaging nagme-ministeryo. Merong mga instances lang na lumalabas siya ng territorial border ng Israel. And one of the accounts, isa sa mga yon, ay nabasa natin sa Matthew chapter 15, na kung saan naka-encounter niya o na-met niya ang isang babae na merong saksakan ng tinding pangangailangan. Si Matthew, nagbigay siya ng, describe yung babae na nakita ni Jesus or na-met ni Jesus or na-encounter ni Jesus. Tignan natin kung ano yung description ni Matthew tungkol sa babae ito. Number 1, describe niya identity. Sabi sa Matthew chapter 15, yung binasa natin kanina, she was a Canaanite woman.
Sa Mark chapter 7, verses 24 to 30, merong parallel na kwento yan sa gospel ni Mark. Dinidescribe naman siya ni Mark na Syrophoenician woman. Kasi yung teritoryo na yon, yung region na yon ay Syrophoenicia. So ang tawag sa kanya ay Syrophoenician woman. So by race, sa lahi, siya ay Syrophoenicia, at sa pagiging at siya naman po ay Greek or siya ay Hintil. Pag sinabi nating Gentile, non-Jew. Hindi siya Hudyo. Pero sa account ni Matthew na binasa natin kanina, right away, si Matthew, didescribe siya na Canaanite woman. Yung bang mula sa pasimula, hina-highlight na ni Mateo, yung writer ng story natin, nagdodraw na siya ng linya. Sinasabi niya na siya, kayo, Canaanite, itong babae ito, Canaanite, ang mga Canaanite po kasi mga taga-Kanaan, sila ay yung mga original na kaaway ng bayan ng Israel. So parang nire-revive ni Matthew yung matagal na usapin ng mga bansa. At sinabi niya, babae na yan ang original na kaaway ng mga magulang natin. Iyon ang description niya. So Matthew drew the line, she was of a different culture and the enemy of their nation. So that was her identity as a Canaanite woman. Ano pang makukuha nating description dito sa Matthew chapter 15 verse 22b? Makukuha natin dito yung informasyon niya tungkol sa kanyang pananindigan, yung sa kanyang stand. Ano ba ang kanyang alam tungkol kay Jesus? Sabi sa verse 22, ang tawag niya kay Jesus, "Have mercy on me, Lord, Son of David." How did she know Jesus? Paano niya nakilala si Jesus? Hindi ko alam. Jesus was gaining popularity during that time. So maybe, narinig niya yon, ang tawag niya na rin kay Jesus ay Lord, Panginoon, Son of David, anak ni David. Ang ibig sabihin ng Son of David, Messianic ministry ni Jesus. Ibig sabihin, naniniwala siya na si Jesus yung ipinangako sa lumang tipan, na siya yung talagang a rightful heir to the King David's throne. At ito yung fulfillment, ito yung katuparan ng hula sa lumang tipan. Itong ipinangakong tagapagligtas, the deliverer, the ultimate savior and deliverer who would establish His kingdom for Israel. So ito yung kanyang impormasyon na dala-dala. Kilala ko yan. Siya si Jesus. Siya ang Panginoon, anak ni David. And from the conversation that we read, she may not be aware of it. Maaring hindi niya alam kasi culturally malayo sila. But she was not just citing information. She was declaring. Hindi siya nagsasabi lang na impormasyon, kundi dideklaran niya yung katotohanan. Nung sinabi niyang si Jesus ay Diyos, si Jesus ay Panginoon, at anak ni David, she may be a Gentile, but she believed that Jesus was the promised Messiah to Israel. So ito yung bit-bit na informasyon niya. Ano pa, ikatlong description na makikita natin sa babae, siya ay merong kondisyon. Yung kanyang anak ay may sakit. Sabi sa verse 22b, "My daughter is cruelly demon-possessed." Meron siyang anak na babae na may sakit. At ang description, cruelly demon-possessed. Pinahihirapan ng malulupit na demonyo. Hindi natin alam kung gaano karaming demonyo ang sumasapi doon sa babae na yon. Sa ibang rendition, ang sabi, severely demon-possessed. Yung bang matindi, pag siya inaatake, siya yung matindi. Natatandaan nyo sa Matthew chapter 17, meron isang tatay lumapit kay Jesus. Lumapit muna sa kanya mga alagad. While Jesus was in the Mount of Transfiguration, together with the inner circle. Lumapit yung tatay na to sa kanya mga alagad. Pwede niyo bang pagalingin yung aking anak? Kasi pag kinukonvulsyon yan, pag nag-a-atake yung bad spirit, ang sabi, yung kanyang sarili tinatapon niya sa apoy o kaya sa tubig. Ganong katindi yung pag-torment ng demonyo. Cruel, severe. So parang anytime pwedeng mamatay yung bata. So anytime,
parang mawawalan siya ng anak. We do not know the age or how long she was sick. Natin alam kung ilan ang edad niya, kung gaano katagal na siyang may sakit, but I am sure that this mother tried everything she could to get healing for her daughter. Ginawa niya siguro lahat. And she was begging for mercy. Look at the description. Have mercy on me. Bakit hindi have mercy on my daughter? Bakit hindi yung maawa ka sa aking anak? Bakit maawa ka sa akin? Bakit sa akin? You know what? Because the pain of a mother or the pain of a parent is much more intense than that of a child. Pag meron kang anak, yung nakikita mo nahirapan, sinasabi mo, ako na lang. Ako na lang sana yung may sakit. Ako na lang sana yung nasa ganyang sitwasyon. Kasi baka kayanin ko pa yan kaysa doon sa anak ko na maliit pa, na hindi nakakapagsalita. Kaya day and night, alam mo yung day and night, she felt that torment. She was helpless. Pero wala siyang magawa. And she knew that she was slowly losing her daughter. At alam niya na unti-unti, mawawala ako na yung anak ko na to. And she was so desperate. Ganon katindi ang pangangailangan, yung description ng babae na to. Hold on to that thought, that picture of a mother's desperation. We will return to that picture later. Ilagay mo lang sa isipan mo, ganyan yung kalagayan ng babae na yan. Babae na yan. May barrier culturally because she was a Gentile. Ano pa yung paghingi niya ng matindi, Panginoon, maawa ka sa akin, hindi lang sa anak ko na nakakaramdam ng karamdaman, kundi sa akin na may matinding sakit. Habang nakikita ko yung anak ko, na walang solusyon, walang makapagpagaling. Yung picture na yan sa isip mo, lagay mo lang. Ngayon, lumapit siya kay Jesus. She prayed and she begged for mercy. But what she got? Ano ang nakuha niya mula kay Jesus? She got was an utter rejection. Yung lubos na pagtanggi. Wala. At mind you, this rejection was coming from Jesus. Ang pagtanggi ay galing kay Jesus. Tignan natin yung mga pagtanggi na ginawa ni Jesus. Unang rejection. Walang sagot. No answer. Not even a word. Sabi niya, Lord, have mercy upon me. Anong sabi ng verse 23a? But he, referring to Jesus, but he did not answer her a word. Sa tindi ng lagay niya, at lumapit siya kay Jesus na tinawag niya pang Panginoon. Anak ni David, tagapagligtas, deliver. Ang sagot ni Jesus, walay, silence, deadma, walang narinig, ginesregard siya, inignore, binaliwala siya. Jesus is the Word, remember? John chapter 1 verse 1, si Jesus ang salita. Pero this time, the Word did not even utter a single word. Yung salita mismo, hindi nagsalita. Yan ang unang rejection. Number 2 rejection. Sabi sa verse 23, di ba yung mga alagad, may ano pa yan, may may pasulsul. Alam mo yung mga di ba may mga tsuwari-wari up yan? Di ba sabi, Lord, have mercy. Si Lord hindi na sumagot. Tapos yung mga alagad, ano pa yan, ginatungan. Sabi nila, Lord, paalisin mo nga yan, nakaka-istorbo sa atin. Di ba may kilala ka bang ganyan? Parang dinudugtog. Yung mga magkakapatid, ganyan eh. No? Yung pinapagalitan ka ng nanay mo, tapos dinasabihan niya pa na, o nga talaga, ganyan talaga yan. Parang natatawa kayo. Totoo naman, di ba? Parito, dinaapuyan pa. Tapos sumagot si Jesus. Sa verse 23a, at ang sabi niya, sa next verse 24,
But he answered and said, take note of this, si Jesus ay hindi, sinabi to ni Jesus, hindi dun sa babae. Sinabi to ni Jesus na kausap yung mga alagad. Ang sabi niya, I was sent only to the lost sheep of the house of Israel. Alam mo yung deadma ka, tapos may mga, paalisin mo nga yung Lord. Alam mo talaga, sinugo ako para sa inyo. Parang ito, nagsasabi na, pagalingin mo ako, Lord. Walang sinabi si Lord. Tapos, nung kinausap, Lord, paalisin mo nga yan. Oo nga, kasi hindi naman talaga ako sinugo sa kanila. Sinugo ako para sa Israel. Di ba? Nakaka-offend si Lord. Parang ano ba? Rejection number 2, everyone receives an answer except you. Lahat sila nakatanggap ng sagot. Maliban sa'yo. Di pa sakit na rejection yan. Binaliwala ka. Number 2, lahat kinausap. Pero ikaw hindi. Jesus was saying that she was not included in the priority of Jesus' ministry. That He came here not for the Gentiles but for the Jews. Hindi ako pumunta dito para sa mga hintil. Pumunta ako rito primarily for the Jews. Yung concentration ng kanyang ministry sa New Testament ay para sa Israel. Yung last week na message natin na ask, seek, and knock was given to the disciples. To the Jews, not for the Gentiles. The audience niya roon sa Luke chapter 11 ay yung mga Hudyo. So in short, sinasabi ni Jesus, kahit nasabihin mo nga, I am the Son of God, I am the Son of David, the Messiah, and the Deliverer, that is only reserved for the Jews. Grabe yung rejection, di po ba? Sila ang priority ko. Sila ang una kong hahanapin. Sila yung mga nawawalang tupa ng Israel. So that's the number 2 rejection. Number 1 is no answer. Number 2, everybody gets an answer except you. Number 3, she receives just a standard answer. Sabi sa verse 25, but she came, di pa rin tumitigil ang babaeng to, walang atwasan to, sige pa, go. But she came and began to bow down before him, saying, Lord, help me. Inuulit niya, hindi talaga siya papayag. And he answered and said, it is not good to take the children's bread and throw it to the dogs. Na-offend na ba kayo kay Jesus? Natitisod na ba kay Jesus? If this is the only portion of scripture that we can read about Jesus, I'm sure, hindi natin magugustuhan sa Jesus. Sa China, hinahati-hati yung Bible. Tinatanggal-tanggal. Tapos kasi bawal, so dinidistribute yun. Kung ano matapat sa'yo, yun ang babasahin mo. Ay, what if matapat to sa'yo? Hala, ganito ba talaga si Jesus? Ang tawag niya sa akin, aso. So palala ang rejection ni Jesus sa Canaanite woman. This time, Jesus called her a dog. Yung King James Version, medyo magandang rendition. A little dog. Yan. Kahit na, maliit pa rin siya. Or pet dog. Kahit na, aso pa rin yun. Yun bang ibig sabihin ni Jesus, tinawag siyang aso? Ibig sabihin, aso talaga siya sa tingin ni Jesus? That's not what Jesus meant. He was not calling her a dog per se. Yung tuluyang pagtawag sa kanya na aso. Instead, he was using a parang metaphor or comparison to explain the priority of Jesus' ministry. Culturally, sa panahon po nila, ang mga Hudyo, grabe yung pagtingin nila sa kanilang sarili. And they were referring Gentiles as Jews, as dogs. Ang tingin nila sa mga hintil, yung mga hindi nila kalahi, yan, mga aso yan. The Gentiles were considered unceremonially, unspiritually unclean, that even their mere presence could make the Jews ceremonially dirty. Ganon kagrabe yung pagtingin nila sa sarili nila. Kami ang bayang pinili ng Diyos. Tatay namin si Abraham. Kayo, wala kayo. Yung pagsama lang, kaya hindi sila nakikijoin sa ibang lahi, sa mga hintil. Kasi pag sumama pa lang sila, ang tingin nila na na nakakontaminate ng pagiging unspiritual ng mga taong to. So ang tingin nila roon, mga aso. Tingin nila roon, mga aso. They were considered dogs or ang rendition is little dogs or pet dogs.
Pero hindi yun ang ibig sabihin ni Jesus. The mission of Jesus when He came here on earth was primarily for the Jews. However, He was comparing a father taking away the food for his children and tossing it to the dogs. Parang gumawa siya ng isang ilustrasyon. Ako tatay, tapos may pagkain tayo na tinapay. Bilang tatay, hindi ko hayaan na yung pagkain ng anak ko ibigay sa mga aso. Ayun ang sinasabi niya, ito ay naka-reserve. Ang pagpapala na to ay para, ang pagpapagaling ko, ang pagtugon ko ay naka-reserve primarily to the Jews. Hindi open para sa lahat. Para lang yan sa mga anak. In a way, sinasabi na, ang mga Hudyo yan ng mga anak. At bilang tatay, gusto kong mabusog yung aking mga anak at ayoko na mabawasan sila ng kahit konting pagkain para ibigay sa mga aso. Generally, He didn't necessarily or generally call her a dog, but Jesus was emphasizing the right of the children to the bread. Hindi niya to tinatawag, kinu-compare niya. Parang may metaphor, parang may comparison. Sinasabi niya na ang mga bata ay ang mga Hudyo. At naintindihan yan ng Canaanite woman. Kasi that was the standard answer. Siguro ilang beses na yan narinig ng Canaanite woman na to. Ilang beses na niyang narinig na ang turing sa kanila ay hindi katulad ng pagtrato sa mga Hudyo. And this was parang expected answer. Ito yung tamang sagot. Nonetheless, kahit na tama, kahit na usual answer yan, kahit na yan ang standard answer, nonetheless, she was still rejected. Her daughter was still sick. Kahit ano pa, gandahan mo ang tawag dyan, explain mo yan culturally, explain mo yan sa point ng theology, explain mo yan na hindi naman talaga ikaw dog. Ang ending niyan, may sakit pa rin yung anak niya. Ang ending niyan, wala pa rin solusyon sa kanyang kondisyon. Pero alam natin kung ano nangyaring kasunod, di ba? This woman never stopped. Yung babaeng to nagpatuloy, she was not offended. She was never discouraged. Though she was rejected thrice, 3 beses, her desperation to seek healing for her daughter was stronger than her emotion. Mas matindi, mas matatag yung pagnanais na gumaling yung kanyang anak kaysa dun sa emosyon niya bilang nanay. And she argued intelligently with Jesus. Hanggang nagbago. Pinaramdam niya kay Jesus na wala siyang ibang choice. Ikaw lang ang pag-asa ko, Panginoon. Wala akong ibang option. Ikaw lang. Nung naramdaman yun ni Jesus, tignan mo yung sagot ni Jesus sa kanya. She said, "Yes, Lord, but even the dogs feed on the crumbs which fall from the master's table." Ito yung, bago siya sinagot ni Jesus, sumagot muna siya kay Jesus. Kasi sabi, tinawag siyang dog, tinawag siyang aso. Ang sabi niya, "Lord, totoo yun. Oo, sige, inaamin ko, tinatanggap ko na aso ako, pero kahit aso ako, entitled ako dun sa mga mumu." Alam niyo yung mumu? Siya, yung mga taga 10 o'clock service Yung mumu na nahuhulog. Pag kumakain ka ng kanin, tas may nahuhulog na, alam niyo na po. Yung may nahuhulog na kanin sa ilalim ng table, tawag namin yung mga mumu, hindi yung aswang Yung mga crumbs, yung mga natitirang pagkain, nahuhulog na pagkain, breadcrumbs. Kahit i-google mo pa, mumu, ginugol ko English translate. Mumu ng tinapay. Sabi niya, kahit nasabihin mo kung aso, pero yung aso entitled pa rin sa nahuhulog na mumu. Galing sa lamesa. At yun, Panginoon, sapat na sa akin para gumaling yung aking anak. Ang talino. Yung desperation niya, nag-lead sa kahit ano. May isasagot ako dyan, Panginoon, dahil meron akong pangangailangan. Sa context ng Matthew's Gospel, the Jewish people were rejecting Jesus.
In fact, dun sa pagbinasa mo yung Matthew chapter 15 verse 1, that was the time na si Jesus ay nag-e-explain dun sa mga religious leaders kasi sinasabi, ba't yung mga alagad mo kumakain, di man lang maghugas ng kamay? At ang sabi ni Jesus, hindi naman mahalaga kung anong pumapasok sa bibig mo kasi nilalabas mo rin naman yan. Kahit marumi kamay mo, pero maghugas tayo ng kamay ha, kasi mga Pilipino mahilig magkamay, maghugas tayong kamay bago kasi hygiene. Hindi naman mahalaga kung anong pumapasok sa bibig mo. Kasi nilalabas mo rin naman yun. Ang mahalaga ay yung laman ng puso mo kasi pag nilabas mo yan, yun ang maaaring makasama sa mga tao. Yun yung contention, ito yung usapan lang ni Jesus at ng mga religious leaders. Pagkatapos nun, lumabas siya nung territory ng Israel at nagpunta nga dun sa Tyre and Sidon. And parang yung mga Hudyo na to, particularly religious leaders, they were rejecting the teaching of Jesus. They didn't accept Him as the bread of life. Hindi siya tinatanggap bilang tinapay ng buhay. With that, dahil hindi siya tinatanggap na pagkain, hindi siya tinatanggap na tinapay, ano mangyayari? Dahil hindi mo tinatanggap, pag kumakain ka, maraming nahuhulog. Ayan. Pag anak mo nagdadabog, pag supong ganyan, natatapon. Or kaya ayaw kainin. Bakit? Hindi ko gusto yan. Ayaw nila kay Jesus. And this woman was saying, if they are rejecting you, if they are wasting the bread, then I will eat even the crumbs. Sinasayang kanila, Lord. Gusto kong kunin kung ano yung mga sinayang nila. And that crumb would be enough to heal my daughter. Sinasabi niya, I want to become a part of those extended blessings falling from the children's table. Wala siyang idea, maaring wala siyang idea doon sa reality na ang mga Hudyo ay nire-reject si Jesus. Pero ang usapan kasi dito ay yung pananampalataya. Ang usapan dito ay yung pananampalataya. Anong sabi ni Jesus sa kanya? Then Jesus said to her, O woman, your faith is great, it shall be done for you as you wish. And her daughter was healed at once. Hindi yung matalino Hindi yung matalinong sagot. Ang ganda ng sagot niya. Hindi yun ang nakita ni Jesus. Ang nakita niya ni Jesus doon ay yung pananampalataya. Hindi ako titigilan nito. Kahit yung tinapay na ini-illustrate ko, kahit yung maliit na mga piraso nun, enough na sa kanya. Maliit lang yun. Tingin niya maliit lang yun. Pero yung pananampalataya niya sa maliit na yun ang magpapagaling sa kanyang anak. Pakikinggan ko siya. Anong sabi ng Bible? Your faith is great, it shall be done for you as you wish. Ang nagpagaling ay ang kanyang pananampalataya. Hindi niya sinabing, woman, your persistence is great. Woman, your endurance is great. Hindi, but your faith is great. Ang pananampalataya mo ay dakila. Maaring wala tayong ganong katinding contention or intelligence katulad ng babae na to na kayang sumagot sa mga sinasabi ni Jesus. Pero pag hindi tayo tumitigil at meron tayong pananampalataya, yun yung magpapagaling ng anak mong may sakit. Yun yung tutugon sa matagal mo nang nawawalang bagay. Yun ang tutugon dun sa restoration ng relasyon sa pamilya. Palagi ko sinasabi, faith is the currency in the kingdom of God. Ito yung parang denomination or peso sa kaharian ng Diyos. Makakabili ka, you can purchase anything in the kingdom of God with your faith. At hindi mo kailangan ng malaking pananampalatayang, kailangan mo lang kasing laki ng buto ng mustasa. And that faith caused God to say yes and healed her daughter at once. Amen? Praise the Lord. Katulad ng babaeng ito, we have been rejected several times in our prayers. Ilang beses ka na ba na-reject sa panalangin? Ano nakukuha natin sa panalangin? So what we got was silence. Tahimik si Lord. Anong sabi ni Lord? Wala. Di sumasagot. No word, no answer, dead ma. But persevere, go on. When everybody's getting their answered prayers, parang hindi ka makirejoice sa kanila dahil grabe naman, ba't sila may testimony na si Lord, pinagaling yung anak ko. Yung isa, si Lord, nakapasa yung ganito. Si Lord, binigyan ako ng trabaho, tapos ikaw, titingin mo, sabi ko, ba't ganun?
Everybody gets an answer except you. May ganyan ka bang instance? Na parang, ba't ganun? Ang gaganda ng testimony. Ba't ako nandito pa rin? Minsan nakakakuha rin tayo ng standard answer. Ano yung mga standard answer? Yung, may tamang panahon sa'yo si Lord, sister. Baka hindi ka talaga dyan. Baka meron talaga inihanda sa'yo si Lord. Huwag ka mag-alala. Pinapakinggan ka ni Lord. Yan yung mga standard answer. Di ba? Sige lang. Pinapakinggan. Pero at the end of the day, wala pa rin sagot. Yun ang bottom line nun. Tama? Kahit gaano may ikot yan, kahit na King James Version pa yan, ang ending niyan, may sakit pa rin yung anak ko. Ang ending niyan, may pangangailangan pa rin ako. Pero sige lang, fight on your knees until you see the victory happen right before your eyes. Pananampalataya. What are we contending in prayers? Ano yung nilalaban mo sa panalangin? Ano yung nakikita mong unti-unting nawawala sa'yo? Katulad ng anak ng Canaanite woman. Meron every Monday meron akong group diyan sa Fairview. 3 kami, nagpi-pray kami. Wala, nagmi-meet lang kami diyan kasi parang day off, parang work from home. Sinusundo nila ako dun sa lugar ko, tapos kakain lang kami kakapikil lang kami. So kukwento niya, kasi may sakit siya sa puso. Sabi niya, alam mo, Pastora, anytime titigil na yung puso ko. Anytime titigil na yung puso ko. Pupunta nga po ako bukas sa sa Pangasinan, meron dong kamay ni Jesus. May ganyan ba? Yung kamay ni Jesus, nagpapagaling daw yun. Parang lahat ng pwede niyang gawin, lahat ng pwede niya kasi desperate na siya. Hindi siya titigil. Sabi ko kay Jesus ka kumapit. Kapit ka kay Jesus. Ang nakikita mo unti-unting nawawala sa'yo. Yung property mo, lapit na bang mainit yan ng bangko? Yung anak mo na napaka-rebelde, Diyos ko. Parang every morning na lang yan laman ng panalangin mo. Minsan yung sarili mo rin, meron ka mga frustrations sa sarili mo, parang ayoko gawin to, Lord, pero nag-aagawa ko pa rin. Yung parang, yung kanta ni Andrew A. na gusto mong bumait, pero di ka bumait-bait. Ayoko nitong vision na to, Panginoon, pero hindi ko makaya. Ayoko ng pornography na to, Lord, pero nandito pa rin ako. Ayoko na sumasagot ako sa nanay ko, pero nandito pa rin ako. Kailangan kita, Panginoong Jesus. Tama. Matanda ka na, wala pa rin promotion. Silang lahat, umasenso na, ikaw wala pa rin. Ikaw nandiyan pa rin. Contend in prayer. Fight your battles with the Lord. Baka kung kailan malapit na, saka ka pasusuko. Kung matagal mo nang pinapanalangin yan, tuloy-tuloy mo na. And why did Jesus reject this woman several times? Ano sa palagay mo? Bakit ginawa ni Jesus yun? Intentionally ba ginawa ni Jesus yun? Intentionally ginawa ni Jesus yun because tinitest niya yung pananampalataya ng babae na to. He did that on purpose. She was in the season of testing. Kaya na umaga tinanong ko, meron ba rito mga teachers? Meron ba rito mga teachers? Ayan, si Sir Bingo, mga teachers. Pag nagbibigay ba kayo ng exam, nag-iingay ka, sinasabi yung sagot? Di ba hindi? Si Jesus, nagbibigay ng exam dito sa babae, kaya tahimik siya. Hindi niya sinasabi yung sagot. And He was pushing her away so that her faith would increase. This woman may be temporarily rejected but not abandoned. Maaring hindi agad-agad sumagot si Jesus. Pero ang maganda rito, hindi nag-walk out si Jesus. Nireject siya pero di siya iniwan. Tinanggihan siya ng ilang beses pero di siya iniwan. Why? Because He was drawing something in her, developing a much bigger faith in her. Parang sinasabi ni Jesus, ano muna ako ng konti ha? Magbaback off ako ng konti. Kasi habang nasa season ka niyan, meron ka pang ilalaki ng pananampalataya. Meron pang itatatag yung tuhod mo sa pananalangin. Meron pang ilalalim ang pagtitiwala mo sa akin. Naalala ko lang,
sa 2 Corinthians chapter 2 verse 15, meron dong sabi ni Paul, we are a fragrance. We are a perfume. We are an aroma to God. Tayo raw ay mabangong samyo. Perfume. Alam mo ba kung paano ginagawa yung perfume? Ini-extract yan sa isang material or sa isang halaman para lumabas yung bango. Gusto ng Panginoong Diyos lumabas yung bango mo. Tignan mo yung katabi mo, ang bango-bango mo na nga, papabanguhin ka pa ni Lord. Idikdikan ka, extract ka pa, squeeze ka pa. Bakit? May ilalabas ka pa. Na yung ilalabas na yun, hindi lang magdi-develop ng panampalataya mo, magbibigay ng kaluguran sa Panginoong Diyos. Amen? Do not be offended when you read or hear how the Bible sees us, sees who we are. We are sinners and not included in the family of God. Romans 3:23 says, "For all have sinned and fall short of the glory of God." We are sinners. Tayo ay makasalanan. Sa mata ng Panginoong Diyos, tayo ay makasalanan. But thank be to God, though we are not originally included in the plan of God, we are made righteous because of Jesus. Meron isang magandang illustration si Paul dito, Romans chapter 11 verse 17. Ang sabi rito, Israel's people are like an olive tree. Para daw puno ang Israel that a farmer has planted, but God has broken off some of the tree's branches. Yung sa puno ro na to, meron doon mga sanga na iba ay binali ni Jesus because they're not recognizing who Jesus is. Hanggang ngayon, ang mga Hudyo hindi nire-recognize na si Jesus ay Messiah. Huwag mong babanggatin ang pangalang Yeshua. Sa Israel, magagalit ang mga tao sa iyo. Jesus, huwag mong sasabihin ng Jesus. Kasi hindi nila yan tinatanggap ni Mesiyas. At ang sabi ng Romans chapter 11 verse 17, sila ay mga tinanggal sa puno para silang sanga na kinat o dinisconnect o tinanggal, sabi ng Bible. At anong ginawa? Then he has taken a branch from wild olive tree. Meron doon wild olive tree. Yung ligaw na puno, ang sabi niya, put that wild branch into the farmer's tree to become part of the tree, yung engrafted branches. Uso na ngayon yan, di ba? Yung bulaklak, gusto mo iba-ibang kulay, ginagrafting. Yung sinama mo roon, hindi originally part ng puno. Yung sanga tinanggal, pero ikaw, mayroong wild olive plant, kinuha, idinikit. Engrafted branches yan, ang sabi ni Pablo. At yung engrafted branches na to, ini-enjoy niya yung lahat ng nutrients na meron ang puno na yon kahit na sampid or dagdag lang siya doon. Hindi siya originally kasama pero idinikit siya doon. Ngayon, na-enjoy niya ang lahat ng pagpapala na meron ang puno na yun. Sabi niya sa verse, you Gentiles are like the wild branch. Tayo. Idinikit. Dahil sa kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Now you receive food from the root of the farmer's tree to make you strong. Ito yung illustration na sinasabi niya. Hindi tayo originally kasama sa puno, pero idinikit tayo. So in terms of redemptive history, we are dogs. Israel is the children, but because they refused the gift of God, because they refused Jesus as the bread of life, He redeemed us Gentiles and allowed us to eat with Him at the table. Anong sabi ng Revelation chapter 3 verse 20? Here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in, I will eat with that person and they will eat with me. Hindi tayo iniwanan ng Diyos na nasa ilalim. Anong ginawa niya? Ginawa niya tayong anak according to John chapter 1 verses 11 to 12. He came to His own, referring to the Israelite. He came to His own, but His own received Him not. Dumating siya doon sa mga original, pero di siya tinanggap. But as many as received Him, He gave them the right to become children of God. Yung mga taong willing tanggapin yung biyaya, yung tinapay ng buhay, ang sabi ng Bible, sila yung naging mga anak. Tayo ay mga anak ng Diyos.
Tinanggap ba natin yung biyaya, yung bread of life, yung buhay, yung tinapay ng buhay na si Jesus? Ang sabi ng Bible, tayo ay naging bagay. Wala ka na sa ilalim ng lamesa na parang aso. Kasama ka ni Jesus. Kabilang sa mga anak, kumakain kasama ni Jesus according to Revelation chapter 3, verse 20. Parang hindi kayo natutuhan. Ganito yung description ng Bible. Naging anak tayo ng Diyos. Balikan natin sa Michael Jordan. Introduction natin kanina. Anong sabi ni Michael Jordan pagka gusto niya na mag-quit? Pipikit daw siya at iisipin niya, sa locker room na yun, wala yung pangalan ko. Rejected ako. Hindi ako pinili. Pero para sa ating mga anak ng Diyos, ang inspiration natin ay yung hindi, yung wala yung pangalan mo doon sa listahan sa locker room. Ang inspiration natin ay yung pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay doon sa langit. Luke chapter 10 verse 20, nevertheless, do not rejoice in this. Yung mga alagsinan sila, two by two, magdi-disciple, nag-share ng gospel. Habang sila ay umaalis, nandun yung pangako ng Diyos. Pag naglilihan sila, gumagaling. Pagka nagpe-pray sila, yung mga demonyo umaalis. At ang sabi nila, pagbalik na nag-report sila kay Jesus, sabi nila, grabe Lord. Pag nagpe-pray kami, gumagaling yung mga may sakit, nagsisilay sa mga demonyo. Nakita pa namin si Satanas, parang kidlat, bumaba sa lupa. Ganon siya natalo. Yun yung sabi ng mga alagad. Pero sabi ni Lord sa verse 20, nevertheless, do not rejoice in this. Huwag kang magalak sa mga signs and wonders na yan. That the spirits are subject to you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Praise the Lord. Ang ating mga pangalan ay nakasulat. Hindi lang mo kasama sa lamesa si Jesus. Ang pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay. At darating ang panahon, Revelation, in the book of Revelation, darating pagdating ang Panginoong Jesus, lahat tayo magkakaroon ng marriage supper of the Lamb. Magkakaroon ng mahabang lamesa. Magkakaroon ng hapunan. Hahanapin kita kung saan ka nakaupo. Bakit? Entitled ka. May seating reservation ka doon. Naka-reserve ang upuan mo doon. So every time papasok sa'yo, pagod na ako, ang hirap i-content, ang hirap to gawin. Lord, hindi ko na siya kaya. Ang anak ko ganito yung pamilya ko, ganito pa rin, wala pa rin promotion. Isipin mo, hindi si Michael Jordan, iisip niya, wala rin pangalan niya. Isipin mo, ang pangalan mo nasa aklat ng buhay. Doon ang magpapatatag at magsasabi sa'yo, magpatuloy ka sa Panginoong Diyos. There may be a temporary rejection. There may be a delay, but as we trust God's timetable, we will see His answer at once. Sumagot ang Panginoon. Right away. Pinagaling ng pananampalataya mong yung anak. Hindi yung kanyang magandang sagot, hindi. Ang nagpagaling sa kanya ay yung hindi siya tumigil at yung kanyang pananampalataya. Ngayong umagang ito, hindi ko alam kung ano ang ating mga pinagdadaanan. Mayroon kang matagal na pinagpipray. Lord, yung anak ko, grabe, hindi ko alam kung maaayos pa to. Yung pangangailangan namin sa tahanan to, yung karamdaman, Panginoon, tagal ko na sa season na to, Panginoon. Kailan pa? Contend your prayers to God. Ipahayag mo sa Panginoon. Tayo-tayong lahat. Pahayag mo sa Panginoon, Panginoon. Ikaw, sa pamamagitan ng pagluhod, palagi sa pamamagitan ng hindi pag-give up, sa pamamagitan, Panginoon, ng pag-express ng panampalataya sa iyo, Panginoon. Matatanggap ko yung matagal na hinihingi ko sa iyo. Raise your hands, everybody. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa mensahe mo ngayong umagang ito. Naunawaan namin, Panginoon, na may mga seasons na nagtatagal kami. Yung feeling namin, mawawala na talaga. Mawawala na yung property, mawawala na yung relasyon na to. Talagang wala na yung pangarap na to, Panginoon. Ubus na yung resources.
Pero kung lalapit kami sa iyo, Panginoon, na siyang pinagmumula ng lahat ng bagay. Katulad ng babaeng ito, Panginoon, na hindi siya, wala siyang ibang option kundi ikaw lang. Wala siyang ibang pupuntahan, ikaw lang, Panginoon. Ngayong umagang ito, ang tanging option namin ay lumapit sa iyo, Panginoon, to fight our battles on our knees, God. Ilaban namin, Panginoon, ang lahat ng pinagdadaanan namin sa aming mga tuhod, sa pamamagitan ng pananalangin, Panginoon. Walang ibang pwedeng lumaban para sa iyo kundi ikaw lang. Walang ibang pwedeng manalangin para sa iyo kundi ikaw lang. Sabihin mo yan sa Panginoon ngayong umagang ito. Come on, everybody, cry out to God today. Cry out to God today. Sabihin mo, Panginoon, ito ang nais ko. Mga mahal ko sa buhay, makakilala rin sa iyo. Ma-restore din, Panginoon, ang relasyon naming magkakapatid. Panginoon, ma-experience ko rin, Panginoon, ang na-experience po ng babaeng ito. Amen. Raise your hands, everybody. Sing this to Jesus. What sees the battle? You see my victory.
yung tuhod mo. Lagay mo yung kamay mo doon sa dalawang tuhod. Ang impression ng Panginoon sa ating ngayong umagang ito ay kailangan pa tumatag yung tuhod natin. Luhod pa, luhod pa, luhod pa. Sabi mo sa sarili mo, luhod pa. Luhod pa. Lord, patatagin mo ang mga tuhod na to, Panginoon. Para lumuhod ng maraming oras pa, Panginoon. Sa maraming battle, sa maraming gera, sa maraming dinadaanan namin, Panginoon. Patatagin mo ang aming mga tuhod. Patatagin mo ang aming mga puso, Panginoon. Patatagin mo ang aming mga kaluluwa, ang aming mga spirito na humawak pa sa iyo, Panginoon. Grace, 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 strength, strength, strength. Strength, strength. More of your strength to us. More of your strength to us. More of your grace to us, O Lord. Have mercy upon us, O Lord. Have mercy upon us. Mahaba pang lalakbayin namin, Panginoon. Mahaba pa, Panginoon. Marang kapatid, nakikita ko mahaba pa ang journey mo. Unless tatagan ng Panginoong Diyos ang iyong tuhod sa pagluhod. Katulad ng babaeng ito. Panginoong, patatagin mo ang aming pananampalataya na magtiwala sa iyo habang ini-squish mo kami, habang ini-extract mo, Panginoon, yung mga pwede pang i-extract at pwede pang ilabas sa amin. Habang pinapatatag mo ang aming pananampalataya, dinidevelop mo ang aming pananampalataya, tulungan mo na aming mata ay tumingin sa iyo. Huwag kami mag-quit, Panginoon. Kung nararamdam namin, nag-quit kami, titingin kami sa iyo, Panginoon, na kung saan nakasulat doon ang aming pangalan sa aklat ng buhay, Panginoon. That is our ending. That is our ultimate goal, to be in your presence, to be in your presence. And as long as we have your presence, we will contend, Lord God. Pray for the sick, pray for restoration, pray for finances, pray for our dreams, O Lord. Maraming beses nararamdaman namin, nawawalan na kami ng oras, nawawalan na kami ng panahon, Panginoon. Lumalaki na, Panginoon, ang aming mga pangailangan, pero salamat, salamat. Biyaya mo palagi ay sapat. Sapat. Sapat, Panginoon. Salamat. Wala na kami sa ilalim ng lamesa para magmakaawa sa iyo na manghingi ng mga mumu na bumabagsak. Nandun kami sa lamesa, Panginoon, kasama mo nag-enjoy sa pagkain. You are our Father. You have provided the bread for us, Lord. Thank you, Jesus, for this truth. Stay some more in the presence of God. Stay some more. The presence of God is here. Enjoy His presence. Enjoy His fellowship. He is here in our midst. See yourself sitting with Jesus, enjoying the food reserved for the children. Enjoying the food reserved for the children. Lord, thank you. Thank you because you have made us your children. You have made us, your Lord God, your children by the virtue of what Christ has done on the cross for us. Lord, katulad ng sinasabi ng Revelation chapter 3 verse 20, we will dine with you, we will eat with you, we will have fellowship, Lord God. And there, Lord God, as we are waiting for the promise, as we are waiting, Lord God, our faith to be strengthened, our faith to grow, our faith to develop, Lord, we will enjoy that fellowship with you. We being your children. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Shandorola Endiorola Sandorola. Sukustrula Endia Sandorola. Surola Yama Shandorola Kastorola. Kustrula Puna. Stay in the presence of God. Linger some more. Linger some more. Magstay ka pa. Huwag mo alalahanin ang oras. Huwag mo alalahanin ang oras. Magstay ka pa. Sige pa. Stay in the presence of God. Stay in the sweet presence of God today.
salita, Panginoon. Tinatanggap namin ang kalakasan. Tinatanggap namin ang katatagan, Panginoon. Tinatanggap namin ang endurance. Tinatanggap namin ang pag-develop ng aming pananampalataya, Panginoon. Tinatanggap namin ang iyong mga pangako, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Salamat po sa iyo, Panginoon. We receive your word with thanksgiving, Lord God, in our hearts. Be glorified, be honored. Not to us, but to you all the praises and all the glory. In Jesus' name, amen. Amen. Praise the Lord. Makaupo po tayo. Once again, we will flash our announcements. We are still in need po of workers. Marami pa po tayong mga kailangan ng mga workers sa church. We need more ushers. We need more people who will be instrumentalists, kakanta, magsasayaw. Meron tayong special ministry na binuo po yung pagdadirect ng ating mga services. We need a team for that. Kung meron po kayong mga talent, kung gusto nyong, kung available po kayo, lapitan nyo po si Pastor Josh. Lapitan niyo po ang ating mga ushers. Lapitan niyo po yung ating mga pastor para po magsabi na kayo po ay willing or handa po na magpagamit sa Panginoong Diyos sa anuman pong capacity. Amen po ba? Meron pong love banquet na magaganap sa March 14. Meron pong ticket, 500 pesos. Hindi ko po alam, baka po nagbebenta sila ng ticket sa labas. Bumili po tayo. Ito po ay isang magandang pagkakataon para po yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon na mga asawa nyo po ay madala nyo po sa gawain po ng Panginoon. Amen po ba? Na-bless po ba tayo ngayong umagang to? Praise God. Hinga ka muna. Thank you, Lord. Ayaw naman natin na palaging tayo lang ang nabibless. Ano? Gusto naman natin maranasan din ito na iba natin mga kapatiran. So, pag meron po kayo nakikita ng mga kapatiran na medyo hindi actively parang active sa ating mga gawain, inform po natin sila na dumalo po sa ating mga gawain. We are also free to invite friends para po dalhin sa ating mga gawain. Amen po ba? Tayo po tayong lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon ngayong umagang ito. Salamat sa iyo, Panginoon. Sa iyo lahat ng pagpupuri at pagpapasalamat, Panginoon. Hindi po, Panginoon, sa amin, kundi sa iyo lamang, Lord. Salamat sa paghipo mo sa aming kaligitnaan. Salamat, lalabas kami na punong-puno, O Panginoon, ng aming kaluluwa, ang aming spirito ng pagsamba at pagpupuri sa iyo. Holy Spirit, I pray that during this week, hayaan mo po na ma-meditate namin ang ma-meditate ang katotohanan po ng iyong salita. Huwag mong hayaan, Banal na Espiritu Santo, na ito ay mawala o makalimutan namin. Kung hindi, pagka meron kaming mga nararanasan, Panginoon, ngayong umaga, matatandaan namin ang aming mga tuhod ay pinatatag mo, Panginoon, ang aming mga puso ay pinatibay mo, Panginoon, para maghintay pa, Panginoon, ng malaking bagay para po sa iyo. Salamat sa iyo. Tinatanggap namin ang iyong salita. Tinatanggap namin, Panginoon, ang lahat po ng mga bagay na ito. Taas natin ating kamay, sabihin mo sa Panginoon, Panginoong Jesus, dinideklara ko na ikaw ang Panginoon ng aking buhay. Ikaw ang Panginoon ng aming pamilya. Ikaw ang Panginoon ng church na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tanggapin po natin ang blessing ng Panginoon. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance on you and give you peace in Jesus' name. And everybody will say, Amen.